Okay, magandang hapon sa inyong lahat, sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. At muli na naman, ito ang inyong lingkod na si Kuya Armand. At kasama ko ngayon si Gobernador Higyawan dito po sa ating programa, Bantay Kalusugan. At sa second part, yung pagbalik tanaw ng ating nakaraan, ng ating kasaysayan. Kaya ito po, ang programa nito, i-mix natin ito dahil sapagkat napakahalaga po nga malalaman din ninyo ang mga karapatan natin, hahagipin na rin natin yung civil code issue. At nandito tayo sa ating himpilan, CCE News, Filipino Views Channel. Kaya po, nandito po kami, 2 oras kaming magbabalitak-takan. Okay, pag-usapan namin ang mga isyo nga napapanahon nga dapat pag-usapan. Kasama ko dito sa aking katabi ay si Gobernador Higyawan. Gob, bumati ka muna sa ating mga listeners at saka yung ating mga tagapanood. Magandang hapon po sa lahat nating mga listeners sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa buong daigdig. Parte po ito sa ating kalusugan at saka sa kultura at batas po na para maproteksyonan po natin ang ating sarili sa pamagitan po nitong EPRA Law o Republic Act 8371. Okay, pag-usapan po natin mamaya-maya yung civil code issue, batas ng sinaunang panahon, yung sa panahon pa ni King Bernardo, yung ginagamit niya yung Code of Kalantiaw at iba pang mga issue nga ating pag-usapan. At dahil samantalahin ko na kasi minsan araw ng Biyernes ngayon, ito yung programa namin at ako naman ay nagpapasalamat na binisita ako dito. Isa lang naman itong programa namin. Pagka Lunes, kami po nagtatanding at mabuti naman sa araw ng Biyernes, nandito rin ang ating mahal na gobernador para po mayroon tayong mga dagdag kaalaman. Ano ba ang ating pinaglaban ngayon? Ano ba ang nangyari sa ating bayan? At saan ba tayo ngayon tutungo? Kailangan natin, alam natin ang ating posisyon. Alam natin ang ating dapat gawin. Ano ba itong batas ng EPRA Law, yung EPRA, para po malalaman natin. Gob! Salamat Kuya Arman. Napakalaking halaga po ng batas natin sa EPRA Law dahil ito po ang kumikilala ng batas ng ating mga ninuno, mga apo natin sa nga Code of Kalantiaw noong unang panahon na batas ng inang kalikasan na sinusunod ng ating mga ninuno na panggobyerno ng Panginoong Diyos na iniwan sa ating mga apo na ngayon kinikilala na rin ngayon ng Republic Act 8371 o EPRA Law of 1997 na supersede niya ang ating through constitutional rights natin as per Constitution Chapter 12, Section 5 po. The state will assist the state judiciary, legislative, executive mag-assist lang sa indigenous tribe sa jurisdiction within ancestral land, ancestral domain o public domain all over the country. Okay. Partial pa lang yun ang ating napakinggan at marami tayong talakayan dito. At yung yung ating mga kababayan ngayon nag-aantay sa Pampanga. Kumusta kayo riyan kay Tatay Domingo? Bukas baka medyo maaga-aga ang dating namin diyan, Tay. At yung buong team ni Tatay Domingo napakasigasig nila, lalo na yung mga martial nila, at ako'y natutuwa kapag dumating kami riyan. At talagang grabe ang kanilang pag-accommodate diyan sa lugar na yon. At ayun, tuloy-tuloy po tayo sa pagbigay ng mga, ito po yung ginagawa natin. Magbigay kami ng mga kalahating oras ni Gob dito sa portion nito. Informations, disseminations about customary law or EPRA law, sapagkat napapanahon na nga dapat ito malalaman natin kung ano ang ating karapatan ng panghawakan. Napakahalaga ito ang ating pag-usapan. Gob, decipher mo ang lahat ng mga ating pinag-usapan. Napakalagang halaga po itong batas na EPRA Law po kasi dito po nanggagaling ang lalo na sinasabi mo Kuya Arman na health is wealth. Dahil protektado na po tayo ng ating batas. Di gaya noon ang mga gamot natin, mga kahoy natin,
sa kabundukan, kinukuha ng mga ibang foreigner. Basta kinukuha na lang, pagbalik dito, gamot na. Napakamahal na itong mga indigenous medicine po natin Mhm. o mga gamot-gamot natin o kahoy bali na indigenous na gamot natin sa tribo, kinukuha ng mga scientists dito at pagbalik dito, napakamahal na po. Katulad ng sambong, di ba? Oo nga eh. Pagbalik dito, yung dagundi, pagbalik dito, napakamahal na. Pero sa totoo, dyan tayo nang galing. Dapat maproteksyonan din ito mga gamot-gamot natin sa Pilipinas, buong Pilipinas, kasi may batas man tayo na hindi basta magkaroon, kuha sila ng mga kahoy-kahoy o mga gamot o na gamot ng ating mga apo. May tinatawag yan, Kuya Arman, na pre-prior informed consent. Dapat magpaalam sila sa tribo niyan dahil may batas po tayo ng proteksyon niyan, lalo na sa mga importanteng kahoy natin na ginagawang gamot o mga halaman po, napaka-importante. Ngayon, basta-basta kukunin na lang ng mga foreigner na binibigyan ng DNR ng permit. Sino ang DNR magbigay ng permit? Sa IPRALO, ang makapagbigay ng permit o free prior informed consent, ang tribe itself. Hindi ang DNR. Ang DNR, mag-assist lang yan sa jurisdiction sa tribe. Dapat po, Kuya Arman, maintindihan na yan ng lahat ng Pilipino. Nangyayari ngayon, pagka nagdala ka ng mga halaman o mga bulaklak o mga gamot-gamot, ay intercept ka ng DNR. Ang DNR nagbigay ng permit para madala sa abroad. Walang karapatan po ang DNR. Ang DNR, mag-assist lang yan sa jurisdiction ng tribe. Hindi nga yung maglaging, hindi ka pwede maglaging na walang tinatawag na free prior informed consent. Even sa mga natural resources po natin, wala na pong halaga yung karapatan ng tribe, lalo na sa mga mining. Ang nabibigay ng free prior informed consent sa mining, DNR na at saka NCIP, local government, nagbibigay ng free prior informed consent. Nag-i-bank sila ng decision ng tribe, and that is criminal and impeachable to them. Hindi sila pwede mag-inbank ng decision ng tribe as per IPRALO. Sabi ko nga, ang judiciary, legislative, executive, na supersede, na repealed. So ang gobyerno natin ngayon, administrative muna lang, as administrative. Pero bali wala. Barangay captain pa lang, talo na ang tribo eh. Ang tribo pa ang pinapagalitan ng barangay captain, mayor, o military police. Mag-ano kayo? Ingat-ingat kayo dyan sa ginagawa nyo. Kailangan bansa natin, puro parusa because of the injustices natin sa batas ng inang kalikasan. Itong IPRALO po ay nagproteksyon na ito ng batas ng inang kalikasan. Law of nature po ito, mga kapatid. Huwag nating biro-biroin itong batas na ito. Dahil ito na nga lang ang pag-asa natin na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng IPRALO para proteksyonan ang inang kalikasan natin. Kaya na-supersede, na-repeal ang ating judiciary, legislative, executive, na ang gobyerno administrative na lang when it comes to jurisdictions sa ancestral land, ancestral domain or public domain. Ngayon, ancestral land, may kadti na, binibinta pa. Kasabwat pa ang gobyerno sa pagbinta, kasabwat ang NCIP. Dapat ang National Commission on Indigenous People or NCIP, magtulong sila para ma-develop ang ancestral land through IPRA, through indigenous development. Na ang tribo mismo mag-develop, hindi ito mga foreigner. Ang gobyerno mag-assist lang yan sa mga foreign investors or developer. Ang tribo ang masusunod dyan kasi may mga kultura tayo, may mga pamanhiin tayo sa tribo na dapat exercise natin. Na hindi na tayo gagamit ng fertilizer, hindi na tayo gagamit ng insecticide. Mismo ang mga hayop, maturuan natin yan. Kaya sabi nga kanina ni Kuya Jimmy, Pastor Jimmy, na may batas din pala sa mga hayop. Bakit? Yung mga hayop kasi, nauutusan yan ng tribo.
Nautusan yan kay yung isang kaibigan namin na bae sa Bukidnon. Namatay ang asawa niya, yung tanim niya na palay, wala na makapagtrabaho. Ay byuda siya, marami pa siyang anak, at masakitin pang katawan niya. Ang ginawa niya, nangapog siya, naghalad siya. Inutusan niya ang lahat ng, kasi sinisira ng panyawan, ano yung panyaw, yung parang gamo-gamo. Oo. Sinira yung tanim, iba parang parang dugmo na sa baboy. Yung parang sinira ng mga daga, ganun. Ang ginawa niya, yung naninira ng balay niya, yun ang inutusan niya, linisin ang kanyang palayan. So, pag ritual niya ngayong hapon, kinabukasan, malinis na. Ang mga damo, tinabi na. Yung palay na lang na tumutubo. Hindi ginalaw ng mga hayop. Kasi yung hayop kasi, mga kapatid natin, sa lahat ng mga Filipino, yung hayop kasi, mga tao yan sila nung unang panahon na sumalungat sa Panginoong Diyos. Kaya naging hayop sila, naging daga sila, naging baboy sila, naging ibon sila, naging tagabato sila, tagabaliti sila. Sumalungat yan sa batas ng Panginoong Diyos sa unang panahon. Kaya po ito ngayon, itong batas ng tribo, indigenous rights, o sinamahan itong ating constitutional rights. Constitutional rights pala mga kapatid sa Local Code natin sa Republic Act 7160. Marami na tayong pagkakasala, marami tayong mga injustices. Ano ba kaya dito sa indigenous rights na batas na hindi nakasulat na gobyerno ng Panginoong Diyos noong unang panahon, practiced by the tribe since time immemorial. Batas ito na hindi nakasulat po. Itong batas nga na nakasulat, hirap na hirap ang ating presidente, hirap na hirap ang ating Supreme Court. Ano po itong batas na hindi nakasulat, mga kapatid? Pero batas na ito ng Panginoong Diyos natin, batas na ni Allah, na siyang nag-remind sa atin ngayon para maka-evade tayo sa mga injustices, mga kapatid. These injustices, ito nagpahirap ng buhay natin dahil sa mga sama ng loob, galit, because this is a emotional government. Emotional government, puro sama ng loob, galit ang nangyari sa atin. Kaya ako nakikiusap sa mga reverend, pastor, mga pare, mga evangelist, na kayo ang practice of divine intervention for the glory of God, to God. Ang pakiusap ko, ang sasalita naman natin, na yung makabuhay, hindi yung pananakot sa tao, na ginagamit natin ang Panginoon para takutin ang tao. Pakiusap ko na sana'y maging constructive po ang sinasabi natin para naman magkaroon naman tayo ng pag-asa through sa mga evangelist natin. Because the evangelist natin, mostly sa evangelist natin, hindi ka maging evangelist kung hindi ka gifted by God. So, utang na loob, magsalita naman tayo mabuti. At sa mga pastor natin na involved sa mga illegal activities, huwag naman nyo gamitin yung pagkapastor nyo ng mga illegal activities. Pati na itong mga dato, mga nitibo, nagpapagamit kayo sa mga illegal activities. Pagka nakakulong kayo, pagka nahulihan kayo ng shabu, na marijuana, nahulihan kayo ng barel, tatakbo kayo sa akin. Bakit kayo may barel? Bakit may shabu kayo? Bakit may barel kayo sa bahay? Anong purpose nyo? Lalo na sa ating mga katutubo, mga tribo all over the country. Pagka may nag-alok sa inyo military o police ng baril, huwag nyo tanggapin. Hindi naman kayo police, hindi naman kayo military. Maliban kung talagang train kayo sa military, nag-training kayo, na talagang legitimate kayo na military, okay lang yun, kahit tribo ka. Pero hindi ka naman military, hindi ka naman police, magpa-police-police ka, dahil asit-asit ka. Alam mo kayong tayong mga Pilipino, mga Christian man, mga Muslim, o mga tribo man, na magpa-asit-asit. Pagka nabuisit na yung amo mo, na-asit ka, papatay ka rin. Pagka nahalata na nila na masyadong garapal ka na na-asit. Tapos bibigyan ka ng baril, bigyan nila ng permit. Pag bigyan ng permit yan, pagdating ng panahon, dideny din kayo niyan. Because illegal, hindi ka naman police, hindi ka naman military. Acid ka lang, tapos ibaril ka.
Kaya huwag kayong magpagamit. Makiusap ako. Tayo mga tribo, pakiusap ko, mga itak, o pana, o bangkaw, o sibat, yun lang. Pwede ko kayo garantiyahan within our ancestral land, ancestral domain. Huwag tayong magpabula, napakahirap ng buhay ngayon. Ang daming lumapit sa akin na hulihan ng baril, na hulihan ng marijuana. O, yun, dahil sa wala na kayong puro illegal ang mga transaksyon nyo. Hindi pwede yan. Huwag natin gamitin ang IPRA sa mga illegal na trabaho. Kasi ang IPRA will give justice to humanity, will give justice to us. Sagrado So if there is justice on us, there is God. Di ba? Tama ko. Huwag kayong sabihin na IPRA kayo. Kayo may-ari ng ancestralan, kayo may-ari ng kabundukan, magpataya na. O, may batas tayo. Kahit tayo ang sa ancestralan, ancestral domain, pero may batas tayo na magbigay sa atin ng legality sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya dinadaan ko na lang dito sa TV, radyo, o na sa information dissemination. Kasi kung isa-isahin ko kayo, wala naman akong panggasto. Nga yung panggasto dito, hirap na hirap pa kami. Pero sinisikap namin na ma-inform kayo na IPRA will give justice to us. Yun ang ko sa atin. Yan yung mga problema nyo, makatulong ako kung gagawa kayo ng mabuti. Pero kung gagawa kayo ng masama, gagamitin yung IPRA hindi ako makatulong sa inyo. Sabi ko nga, we are informing the government, NGOs or PAOs, especially the tribe for information dissemination on administration of justice. Tama. Una tayo mag-administer ng justice, tayong sarili natin. Hindi yung ibang tao asahan natin ng hustisya. Give justice yourself. Di ba, mga kapatid? Huwag yung aasa ka ng hustisya sa ibang tao. Aasa ka sa Supreme Court. Aasa ka sa korte. Pagdating sa korte, hindi ka pwedeng kakampi mo in judge or fiscal sa prosecutor. I-depensa mo ang sarili mo kasi that is corporate law. Corporate law po yan. Pagka inano ka sa korte. Kaya din, pakiusap ko rin sa mga prosecutor o sa mga polis, sa military, pagkakaso sa tribo, huwag niyong dalhin kaagad. Huwag niyo kaagad dalhin sa prosecutor kasi may ancestral land tayo, may IPRA tayo that will give justice to them. Ang problema din sa atin, pagka may kaso ang tribo, diretso kaagad sa prosecutor, diretso kaagad sa NCIP, hindi naman na-resolba. Diretso kaagad ang mayor, diretso kaagad sa pulis, sa military. May batas po tayo na dapat natin irespeto mga kapatid. So, yan muna, pasiuna natin. Okay, na pakinggan ninyo si Gob at maraming mga dapat tatalakayin talaga. Kulang halos ang oras namin dito sa talakayan. Kaya mayroon kami programa ng Monday, balik kami ng Friday, at marami pa tayong dapat pag-uusapan. Okay, patalastas muna tayo bago tayo babalik mamaya sa ating himpilan. Muli sa pagbabalik natin. At ito po yung ating programa. Tuloy-tuloy po tayo. Ang ating first segment, ito yung Bantay Kalusugan. At pangalawa naman, ito yung pagbalik tanaw ng ating nakaraan. Dapat natin itong maintindihan, malalaman mga kaibigan kung saan salin lahi tayo nagmula. Pero sa ngayon, ay tuloy-tuloy lang muna ang aming conversations ni Gob dito dahil mayroong mga importanteng mensahe nga ipaparating si Gob, lalo na ito po ay palawak na ang ating mga pagmi-meeting. Parami na ang ating mga lugar na pinupuntahan, kaya mahalaga po at maiintindihan ninyo kung saang party tayo bilong, no? Kasi nag-umpisa na kami sa Pasig, Montalban at iba pa. At welcome kami kung mayroon mga ibang mga lugar nga gusto ninyong makarating kami. Walang problema, coordinate lang kayo sa amin sa himpilan at nawa ay marating ko rin namin kayo. So tuloy-tuloy natin, bigyan natin ng pagkakataon yung mga nais na ipaparating ni Gobernador Higyawan dahil nga sa ating mga kababayan nga dapat maintindihan nila kung ano ang kanilang karapatan. Mahirap nga naman yung bang
yung bang pastor ka, ano dahilan? Bakit nakukulong ka? Ano, mayroon ka bang nilabag? Mayroon ka bang mga armas nga nakuha sa iyong tahanan? Kaya dapat natin pag-usapan natin mabuti yan. Okay, at ibigay kong pagkakataon kay Governor Higyaman. Tama yan, Kuya Arman. Kasi ang trabaho po namin dito sa Federal Tribal Government is just to inform the administration of justice na marunong tayo mag-administer sarili natin. Kaya we are issuing the tribal commissioning certificate. You commission yourself for justice. Na marunong ka magbigay ng hustisya sa sarili mo. Hindi mo iasa ang hustisya sa ibang tao kasi nasa batas, right to self-governance. Right to self-governance. Marunong tayo maggobyerno ng sarili natin. So kung marunong tayo na maggobyerno ng sarili natin, maging responsable tayo sa sarili natin. Hindi tayo magdepende sa Supreme Court o sa politiko o sa mga relihiyon, sa ibang tao ng ating hustisya. Kaya nagkaroon tayo ng mga injustices kasi nagdidepende tayo sa ibang tao. Kaya ngayon sa Administration of Justice, as per IPRALO, ito ngayon ang sinisikap namin na maintindihan lahat ng Pilipino, ma-Christian ka, ma-Muslim ka, ma-Nitibo ka, basta Pilipino ka, i-practice natin ang divine intervention para ma-attain natin itong justice sarili natin. Una natin bigyan ng hustisya sarili natin. Nang sa ganon, maka-evade tayo sa mga injustices sa bansa natin, sa organisasyon natin, sa mga relihiyon natin. Kaya pasensya na sa mga pastor, kayo ang inaasahan ko sana na magkaroon tayo ng divine intervention through justice po. Kasi napakahalaga po kayo nakakaalam, nakaka-memorize na kayo ng Biblia. Parang Muslim ba? Memorize nila ang Holy Quran. Kaya maganda ang implementation nila sa kanilang paniniwala kay Allah. Ganon din sa ating Christian. Na Kristiyanos tayo, hindi naman un-Christian ang ginagawa, un-Christian po ang ginagawa natin. Ipakita naman natin ang pagka-Kristiyano natin kasi the only Christian tayo dito sa buong Asia, ang Pilipinas. Nakakahiya, di ba? Na sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa ang magagawa ninyo. Ano, tayo pasaway tayong Kristiyanos? Nakakahiya sa Muslim, nakakahiya sa Islam, nakakahiya sa mga Buddhist, Ang mga Buddhist, kung may problema sila, sila rin magsolusyon, hindi nila binibigay sa ibang bansa. Tayo, kung may problema natin, lalapit tayo sa Amerika, lalapit tayo sa Russia, lalapit tayo sa China. Anong klaseng Pilipino yan? We are a blessed person. Tayong Pilipino. Dugo tayo ng Mahardika. Dugo tayo ng Panginoong Diyos. Tapos lalapit tayo doon sa mga anak lang ng ating bansa. Inang bayan po ito, mga kapatid. Ina ito sa lahat ng bansa. Ang lahat ng bansa, pagdating ng panahon, dito sila magsasamba. Bansa sa bansa, nung unang panahon, nagsasamba sa bansa natin. Hindi lang tao. Mga hari, mga reyna, mga prinsesa, nagsasamba dito dahil ito ang lupa ng ating Panginoong Diyos, ng Ama natin. Ito ang lupa ni Allah, ni Buddha. Ito yung Eden. Ito ang Eden. So, marami tayong testamentong ganyan. Kaso lang, napakatigas ng ulo po natin. Habang binabasa natin ang Biblia, lalong nawawala tayo sa daan bilang isang Kristiyanos. Nagkaroon tayo ng un-Christian na mga ginagawa natin sa panilatan natin. Tingnan mo, reliyon mismo. Nagrebelde sa gobyerno. Maraming asosasyon nagrebelde sa gobyerno. Mayroon pang relihiyon dyan na hindi kumakanta ng national anthem. May sarili na silang bansa. Lahat ng illegal to the government is illegal to God because the Constitution, dinaan yan sa preamble po, mga kapatid. Huwag tayo ganyan. Ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, tag-ibang planeta ka na. Kahit anong sama ng gobyerno natin, magkaroon tayo ng hustisya sa government natin. Magkaroon tayo ng hustisya sa indigenous rights natin. Ito dalawa ng constitutional rights natin sa written laws at
indigenous rights natin sa unwritten laws. Na dalawa ito na karapatan sa makita at hindi makita. Sa makita po itong constitutional rights natin, sa hindi po makita itong indigenous rights natin na panggobyerno ng Panginoong Diyos na iniwan sa tribo, practice ng gobyerno ng tribo since time immemorial, na kinilala ngayon ng IPRA Law o Republic Act 8371. Tama. 97 nga ito na batas, 1997, pero since time immemorial na batas na kinikilala nito, na ito ang balik ng ating panggobyerno. Sabi ni President Marcos, this nation will be great, great again. Di ba? So, yan napakahalakang bagay po ito, mga kapatid. At saka ngayon, sa panahon ngayon, hindi na yung puro reklamo tayo sa gobyerno natin, puro reklamo tayo sa pamilya natin, puro reklamo tayo sa kapwa natin. Kasi po nakikita natin yung mali ng gobyerno, yung mali ng kapwa natin, yung mali ng reliyon, wala na tayong nakitang mabuti. Kaya paano tayo bakit po mali lagi nakikita natin? Because of injustices sa reliyon, injustices sa gobyerno, injustices sa pamilya. Ngayon, yung mga injustices na gawa natin, nagkaroon tayo ng mga criminal liability, tapos ilalapit nyo sa akin? Ha? Maawa naman kayo sarili nyo. Dahil ginawa nyo ng masama, ilalapit nyo. Kaya, ini-enforce natin ang administration of justice para mabigyan natin ng hustisya ang sarili natin. Kaya sabi nga, lalo sa Christian, sabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa ang magawa ninyo. Ano ba? Gaano ba? Hindi na dapat kayo lumapit sa akin because of justice. Give justice your faith to God. Yan, sa Panginoong Jesus pa, grabe na ang sinabi ni Lord Jesus. At huwag nyo akong iyakan. Sabi niya, iyakan nyo sarili nyo. Ngayon, umiyak kayo sa sarili nyo dahil sa mga injustices po. Ngayon, dumating na po ang justice. Justice is God. Naningil na ang Panginoong Diyos sa mga ginagawa natin. Spiritual material. Tama. Na pagka nagkasakit palang katawan ang kaluluwa natin, magkasakit din ang material natin. Mas grabe palang sakit ng spiritual natin kaysa katawan natin. Mayroong tao naglalakad, buhay pa, pero ang kaluluwa pala, wala na. Ang kaluluwa na pala niya, taga-Bato, taga-Uliti na. Kaya mayroon tayo nakakita ng tao, naglalakad, wala ng ulo. Patay na pala yan. After 3 o 5 days, wala na, patay na yan. Kasi marami na akong nakita, naglalakad, wala ng ulo. Ibig sabihin, naglakad sa patay na siya. 3 days after, na disgrasya, nabungguan, namatay, binaril. Ganun. Kaya, una talagang nagkakasakit yung spiritual side natin. Kaya mahirap gamutin ng mga sakit. Dahil unang nagkakasakit yung spiritual natin. Tama. Dahil ang gobyerno natin ngayon, spiritual government na ito, hindi na ito emotional government. Divine government. Divine government na. Ang emotional government, itong sama ng loob, galit, mga injustices. Pero ito, divine government, wala nang galit, wala nang sama ng loob, wala nang reklamo, wala nang tanong. Marunong na tumanggap tayo ng katotohanan. Hindi itong sinasabi ng pastor na tanggapin natin ang katotohanan sa ngalan ni Panginoong Hesus. Ganun lang lagi. Pero yung katotohanan na wala kang bigas, wala kang may problema ka, may sakit ka, Gutom. wala kang pambayad ng kuryente, tubig, wala kang pambayad sa school, hindi mo matanggap. Yan ang katotohanan sa atin ngayon araw-araw. Realidad Araw-araw talaga. marunong tayo tumanggap kung anong buhay natin. Yan ang pagsisikapan natin sa araw-araw, mga kapatid. Na marunong tayo tumanggap ng katotohanan sa araw-araw natin. Salamat na may sakit ako. Salamat na nagkagulo na sa Ukraine. Salamat sa mga nangyari sa buhay namin. Salamat na kakain kami ngayon. Salamat na gising kami ngayon. Acceptance of reality. Walang tanong, walang reklamo para magkaroon tayo ng totoong hustisya sa buhay natin. Importante buhay tayo ngayon, sabi nga ng apo namin. Importante higyawan buhay kayo sa panahon ng pagdating ng hustisya. Kaya kung may hustisya na darating sa bansa natin at sa buong daigdig, magkakaroon na kayo ng kayamanan na walang pagkaubos
at may pakapin, may dagdag, buhay na walang hanggang, Iyon, walang kamatayan na wala ng karapatan. Wala nang kapangyarihan. Isipin mo ng kamatayan. pangako sa atin ng mga apo Grabe. ng magbabaya o God. Mhm. Oh, grabe ang pangako sa atin, pero tayo, yung sabi nga na manubo isaad, Mhm. pangako. Saan? Pangako yang manubo. Nakanaon, hindi nakanaon ang pangalan mo ngayon, ang pangalan mo ngayon manubo na. Saad yan, pangako. Nga, halimbawa sa Mindanao, kunyari Talaandig, manubo. Mhm. O, ibig sabihin, baga Talaandig, manubo ka, anak ka sa pangako. Kaulo, Blaan tribe, Blaan manubo, yan. Kamayo manubo, yan. O Igorot manubo, ibig sabihin, pagka sinabing tribo ka, manubo ka, anak ka sa pangako. May pangako sa atin ang Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, Buhay na walang na hanggan. walang kamatayan na kung tayo may hustisya na. Mhm. Kasi itong injustices, ito nagdulot ng kamatayan sa mananloob, galit. Kaya dito sa atin, hindi marunong magpatawad. Emotional government. Emotional government ito. Ito Grabe. kaya mayroong nakikita natin na yung puso ng mahal na ina, may mga bangkaw, mga sibat. Mhm. Kasi kawawa ang ating mahal na ina. Kawawa ating mahal na bayan, inang bayan. Kasi noon nakakadina ito because of injustices sa pananakop ng ibang bansa, nakakadina ang ating mahal na ina. Pero ang mahal na ina natin ngayon, may hawak na siya na espada. Nakababa at ang justice nakataas. Grabe. Oh, hindi sa Amerika ang kanilang espada nakataas, liberty. Oh, kasi puro gira ang gusto nila dahil diyan sila nabubuhay. Negosyo nila yung gira-gira. O kung walang gira sa bansa nila, wala silang income, ba? Kaya ang kanilang liberty, espada nakataas. Mhm. Ang liberty natin dito, yung mahal na natin, binaba na ang Nakababa na espada. espada. Ang nakataas, justisya. Na mabigyan natin ang bansa natin una ng justisya. Through IPRA law. Sabi ko, IPRA law will give justice to humanity. Not only in our country, but to the whole universe. Hindi na sa bansa-bansa. Buong mundo. Buong mundo na yan, mga kapatid. Mhm. Dahil tumutulong na sa atin ang lupa, ang hangin, tubig, apoy. Yun ang pinakaarmas. Yan ang pinakaarmas natin. Kaya magugulat ka ngayon, lahat ng sasalungat sa hustisya, Mhm. may palalagyan kayo. Pwede kayo kunin ng hangin, pwede kayo kunin ng tubig, pwede kayo kunin ng apoy, pwede kayo kunin ng lupa. Bibiyak ang lupa. Oh, yan ang mensahe ng apo namin. Pagdating ng panahon ng hustisya, huwag ka mag-alala, higyawan. Kay makikita mo ang tao naglalakad sa daan, biglang mawala, ang pala kinain ng lupa. Mhm. Huwag ka mag-alala na naglalakad ang tao, kay natulog ang tao, biglang na lang mawala yung katabi niya. Kinuha na siya ng hangin. Oh. Mhm. Mayroong na lulunod sa barko, Nalunod sa tubig. namatay na siya. O kaya hindi na makahinga. O kaya nabulunan ng tubig. O kinuha na siya ng tubig. Nabangungot ng iba. Nabangungot. Grabe. Nasunugan, kaya namatay siya, nasunog. O. Kaya yung Paniningil. apat mo na yan, sa totoo lang, yung apat na elemento yan, nandito na sa atin. As administration of justice. Mhm. Kaya yung sign ni President Duterte, kamao. O. Pero ang kamao, kasi four corners na, nandito na sa tao. Mhm. Binigay ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos ang four corners, ang apat na elemento, at ito ang pirma ng ating Panginoon ng apo natin. Magsilyo dito sa kamao. That is justice. Na give justice yourself kasi ang four corners nandiyan na, tutulong na sa atin. Pero pagka nagkamali, hindi na papatay sa atin. Pero kung maayos natin, mabigyan natin ng hustisya sa sarili natin, itong four elements, ito ang tutulong sa atin at mayroong haligis kadaigdig, haligis kalibutan, itong Tama. landmark natin. Ito ang pirma ng Puong May Kapal, ito rin ang pirma ni President Ramos na give justice to our native land. Ito Give yung- justice our country. Tama yan, IPRA bro. law will give justice to humanity. Pero parang baliwala sa kanila because pagkalooban na ito ng mga apo natin. Kaya I encourage all the spiritual divisions, 72 spiritual division, lalo na sa mga relihiyon, magising na po tayo sa katotohanan. Huwag na tayo magsalita ng masama sa kapwa natin, lalo na sa gobyerno natin.
pagkaisahan natin na magkaroon ng hustisya ang bawat isa sa atin. Kung may mga sakit man tayo, magtulungan tayo na gumaling tayo sa sakit natin. Kung di man madala sa medisina, lahat ng albularyo ipatawag mo na, lahat ng magaling magpagamot, tawagin natin. Mabuhay lang ang tao. Bakit po gusto natin gumaling ang tao kahit anong uri ng kasalanan? Ang buhay natin ginto sa kaharian ng Panginoong Diyos. Huwag pabayaan. Huwag pabayaan. Kahit ano pang kasalanan mo, gawan mo ng paraan na gumaling ang tao. Hindi yung patayin natin ang tao, kulamin natin ang tao. Hindi po maganda yan. Sisingilin ka rin ng tubig, sisingilin ka rin ng hangin, sisingilin ka ng lupa, sisingilin ka ng apoy. Hindi ko alam kung saan kayo ilalagay dyan sa apat na elemento. Pero kung tayo sumunod sa Panginoong Diyos, sa batas, na magkaroon tayo ng hustisya, itong apat na elemento nito, ito tutulong sa atin ngayon. Magulat ka. Ang grasya natin, wala nang pagkaubos at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Sabi nga doon sa vision na binigay sa akin, mga 12 days ago na ngayon, na sabi sa akin, ang kamatayan pwede pigilan, ang kalamidad pwede pigilan, ang sakit pwede pigilan, pero ang grasya hindi na pwedeng pigilan. Ito na yun. Ganon, mga kapatid. Huwag niyo sabihin imposible. Walang imposible kasi sabi sa pumungan sa Bukidnon, sa pumungan, putol na ang kamay, putol na ang paa. Ang daming sakit niya sa katawan niya, tinatapunan lang siya ng pagkain. Ang ginawa niya, 24/7, bawat minuto, nagpupuri siya, continuous ang agong niya, continuous ang kulintang niya, pagpupuri sa Diyos. Kahit ikamatay na niya sakit niya, pero walang humpay ang kanyang pasalamat sa Diyos. Salamat, salamat. Hala, nag-agong siya, nagkulintang siya kung anong instrumento nga pwede niya patunugin para purihin ang Panginoong Diyos. Ito na ngayon mga kapatid. Buong Pilipinas, buong daigdig. Swerte tayo na buhay tayo ngayon. Dahil sabi ng apo namin na oras magkaroon ng hustisya, ang bansa natin, ang buong daigdig, magkaroon na tayo ng kayamanan na walang pagkaubos at buhay na walang hanggang na ang kamatayan wala ng kapangyarihan sa atin. Ito na yon. Dumating Ito na po. Dumating na yung evangelista, evangelist of justice. Ito na yon ang ating ginagawa ngayon. Kaya kailangan lagi kayo naka-tune in dito at ito nga ay marami kaming natutunan din habang kami ay nag-uusap ni Gob, maraming mga bagay nga basta na lang dinidikta sa amin nga kailangan ihayag sa inyo. Opo, Tanggapin ninyo ang Kuya mahalaga. Arman. Kaya huwag kayo mawalaan ng pag-asa na may Panginoong Diyos. Correct. Ang Panginoong Diyos natin, tinatawag ngayon na hustisya. Justice is God. Give justice yourself para matanggap mo ang grasya, panalangin, kagalingan ng mga sakit mo, kagalingan ng mga problema mo. Bondage of poverty, di ba? Kahirapan because of injustices. Pag kanirapan na tayo, saka tayo magdadasal. Huwag ganyan. Habang araw-araw may dasal ka, pasalamat ka sa Panginoong Diyos, buhay tayo. Maraming iba ngayon nasa kulungan. Tapos nakakulong, iniiyakan nyo. Gusto rin nyo magpakulong kayo? Tapos yung mga adik na kulong, iniiyakan pa nyo, kawawa naman. Bawal yan. Iiyakan mo yung nakakulong, namatay, iiyakan mo. Gusto mo rin mamatay ka? Swerte tayong buhay, sabi ng apo. Kaysa lahat ang amatay, kay ang kamatayan, bayad sa kasalanan. Hindi totoo yan na pagka namatay ka, ligtas ka na. Hindi totoo yan. Yung namatay ang makapagbigay ng kaligtasan tayong buhay, even Christ. Yung sinabi ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magawa nyo. Kasi ang pagkapako niya sa krus, hanggang ngayon nakapako tayo sa kasalanan. Hindi natin nabigyan ang Panginoong Jesus. Hindi natin nabigyan ng hustisya. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pagkakasala po natin. Ito ang problema natin porque malaki ng simbahan nyo. Malalaki ng building nyo, mayayaman na kayo, di kutsi na kayo, di aircon na kayong simbahan nyo, okay na kayo. Darating ang panahon na mabartolina din ang inyong kaluluwa. Yan ang magkaroon ng maraming namatay na mayayaman, mga obispo pa, mga pari, mga evangelist namatay, pero nakabartolina because they don't practice the real justice. Justice is God.
iniwan nila mga kapatid nila, kamag-anak nila, pamilya nila na walang hindi nabigyan ng hustisya. Yan ang ating information dissemination regarding sa administration of justice. Instrumento lang po ako, mga kapatid ko, mga magulang ko, mga kamag-anak ko, o sa lahat sa buong Pilipinas. Instrumento lang ako, hindi talaga ako spokesperson lang ako ng justice. Administration of justice, na i-administer natin ang justice. Yes. Kasi itong IPRA law, sabi nga nila na hindi gobernohan ng IPRA. Inumirumahan nga natin itong emotional government, itong Republic of the Philippines, itong IPRA law pa na will give justice to humanity. Tama. Although hindi ito nakasulat, pero nakapatig ito sa isipan natin at damdamin natin na mayroong Panginoong Diyos sa simula at katapusan na Creator. Diba? Hindi yung, hindi kasi ito nakasulat, hindi ko alam. Yes, nasa Biblia yan, sabi ni Lord Jesus, na ipati ko ang banal na Espiritu sa konsensya nyo, sa isip nyo at damdamin nyo. At ngayon, ang Panginoong Jesus, balin, humihingi siya ng harvest time ngayon. Nasaan na? Yes. Ang ipinangako nyo sa akin, nasaan na ang mga tao ko? Sabi ng Panginoong Diyos, saan na kayo? Hindi ko na kayo makita. Bakit hindi tayo makita ng Panginoong Diyos natin? Hindi tayo makita ni Allah. Dahil puro injustices ang ginagawa natin sa buhay natin. Makonsensya naman po tayo. Swerte tayo na dumating ang hustisya, kasi kung di dumating hustisya, sabi ng matanda namin, kawawa ang buong daigdig. Bibilang naman tayo na ilang thousand o million years bago magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero lilinisin ito ng dugo. Na ang dugo simula sa kabundukan, kapatagan, makita mo ang kadagatan, pula na. Gusto natin yan? Ayaw natin. Siyempre ayaw natin kasi hindi lang taong mamamatay. Lahat ang hayop mamatay. Pati mga enkantadores, mga espirituhanos, kabundukan, mamatay na yan. Kasi kung dugo lang ng tao, hindi babaha sa ilog. Dugo na ito na iba-ibang espirituhano na 1,000 years, million years sila, sumasalungat sila sa Panginoong Diyos. Because of injustices. Yan ang pakiusap ko sa lahat. Yan noong diniklear ako 1990 pagka-governor, 97 ang Ipralo. Ang lumabas sa bibig ko, gusto ko lahat ng tao sa buong daigdig maliligtas because of justice. Kaya tayo hindi maligtas dahil sa mga injustices na ginawa natin dito sa lupa, sa hangin, sa tubig, sa araw, sa apoy, sa lupa. These are all injustices. Pero kung mabigyan natin ng hustisya, ang buhay natin ngayon, itong 4 elements, lupa, hangin, tubig, apoy, magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Yan, Kuya Arman, ito lang sa lahat. Sa nakikinig ngayon, makita at hindi makita, may buhay at walang buhay, na ito na ang administration of justice. Bakit administration of justice? Hindi lang hustisya ng tao, kundi hustisya ng mga kaluluwa, hustisya ng taga-tubig, hustisya ng mga kahoy, mga bato, mga espirituhanon, mga hayop, hustisya na ito lahat. Kaya napaka-importante po ng hustisya in information dissemination on administration of justice. Mga kapatid, ito na lang ang pag-asa natin na maliberate tayo from injustices sa ating kahirapan o poverty at lahat ng bagay sa buhay natin, lalo na sa paniwala natin. At magrespeto tayo ngayon. Dahil ang police power natin nasa hangin, sa tubig, sa lupa, at saka sa apoy. Sila ang manghuhuli sa atin. Kaya yung nakakulong ngayon, nasa ospital, hinuli na kayo. Kaya kung nasa ospital kayo, magdasal na kayo ng lahat ng dasal. Hospital lahat arrest. ng anting-anting gawin na nyo kasi hinuli na kayo ng apoy, hinuli na kayo ng tubig, hinuli na kayo ng lupa, hinuli na kayo ng hangin. Kalikasan na ang naniningan. Kalikasan ito. Pero kung nakarinig kayo ngayon, magsisi kayo, magbagong buhay kayo. Correct. Hindi pareho nung mayaman na kasabay ni Lazaro na matay, na kahit isang tulo lang ng tubig, Patak ng o isang patak ng tubig na, at sabihin sa naiwan niyang kamag-anak na mayroon palang talagang Panginoong Diyos. Huwag natin minusin ang kapwa natin. Ito pagkakataon natin. Huwag natin baliwalain yung mga injustices natin. Kaya kung ano mga injustices ginawa mo, gawin mo paraan na marisolba mo yan.
Pagsubok sa buhay mo yan. Katulad ni Presidente Marcos na kulong siya. Siya nag-abogado ng sarili niya. Yes. Oo Oo. nga, no? Yeah, oo. Di biro yung kaso niya. Mayayaman ang kalaban niya. At hindi pa siya noon abogado talaga. Nadipinsan niya ang kaso niya. Pinsa yung Talagang- sarili niya. Oh, ganyan. Give justice yourself. Yan, Oh, talagang bakit nabigyan niya ng sarili niya? Ang kayamanan sa Pilipinas, hindi niya lalagay sa pamilya niya, sa kamag-anak niya, sa asawa niya, sa anak niya. Ang sabi niya, lahat ng kayamanan sa Pilipinas para sa lahat ng Pilipino. Yan. Nasa mga dokumento po yan. Kaya sabi nila na kung hindi manalo si Bongbong Marcos, hindi mabayaran ang utang ng Pilipinas. Manalo siya o hindi, ang utang ng Pilipinas, bayad yan. Tandaan nyo yan, babayaran ng Panginoong Diyos yan. Kaya huwag kayong magbintang-bintang ng mga ganong salita. Kasi may dokumentado po ang ating sinasabi dito sa studio, sa CCN Filipino Views. Dokumentado ito. May dokumento po tayo na pirmado ni President Marcos. Correct. May pirmado ng ibang taga-Amerika, na ibang bansa. May pirmado po yan. The Last Testament. Oh. Kaya, Last of the last last will of the last will testament po. May last will testament, mayroon pang last of the last will Will testament. testament. Kaya Ang huli po, at- hindi tayo po nagbibiro dito sa Administration of Justice, mga kapatid. Hindi biro po ito. Kaya pasalamat ko dito sa CCN Filipino Views kay Kuya Mads na tumutulong dito sa amin sa Administration of Justice sa Federal Tribal Government at sa lahat ng mga gawain po. Salamat po una kay Allah sa Panginoong Diyos natin na huwag tayo pabayaan dito sa Administration of Justice para maalis na tayo sa kahirapan ng buhay natin. Kuya Yes. Arman, salamat po at magandang hapon sa lahat. Okay, at muli, babalik pa tayo ha. Mayroon na tayong konting patalastas. At mamaya, 3 na kaming magsasalita dito. Dumating na yung isang kasama namin dito sa pagbabalik natin. Okay, muli. Ito na naman kaming 3. Trio ito eh. Okay, magandang hapon muli sa ating mga kababayan. Tamang-tama, nandito si Bro James. Magbigay ng mga word of encouragement, word of wisdom, kanyang pananaw. Napakahalaga po na mapakinggan natin ang mga bagay na nakapagbigay encouragement sa ating puso at kaluluwa. So napakahalaga yun. Ito ay nung nakaraang linggo ay hindi natin siya nakapiling at ngayon ay kompleto na naman kaming 3. At Bro James, bumati ka muna sa ating mga kababayan. Magandang hapon sa lahat po ng sumaybay sa programang ito at salamat po sa ating mga kasama kay Gob Higyawan at kay Kuya Arman. Tunay nga po, napaka-importante po yung panahon ngayon. Sabi nga, you have to read the signs, the times, and the season. Sabi nga ng Panginoong Hesus, gumawa kayo habang maliwanag pa. Baka dumating yung kadiliman, hindi na kayo makagawa. It is not a parable, but it is a clear things na yung mga bagay na nangyayari sa ating kapanahonan. Tunay nga po, nagkakagulo na sa iba-ibang bansa, pero ang Diyos ng kapayapaan ang siyang may control sa lahat. Sabi nga ng kasulatan, the government is upon His shoulder. Ang kapamahalaan ay nasa kapamahalaan pa rin ng Diyos. Kaya napakahalaga na naintindihan po natin ang mga bagay na nangyayari, physical at spiritual, at lalo po tayong maniwala that there will be a divine intervention. Meron pong tinatawag na divine intervention. Ibig sabihin po, makikialam ang makapangyarihan Diyos sa lahat ng nangyayari, especially sa ating kapanahunan. At alam ko po na ang Diyos ay hindi naman niya pababayaan ang ating mahal na bansa. Hindi niya pababayaan. Alam ko na may dahilan ang mga bagay na nangyayari dahil yan naman ay nakasulat sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 24 na lahat ay magaganap. Pero dito po sa aklat ng Daniel, meron po nakalagay dito sa Book of Daniel from chapter 4 verse 12 na
the people will increase their knowledge and understanding. Sabi, ang tao daw ay lalawak ang kanilang kaalaman Alaman. at kaunawaan. Kaya lang nakakalungkot, yung iba, sobrang lawak na ang kanilang kaalaman. Kaya lang hindi sa kabutihan, Yun. puro sa kasamaan. Oo nga. No? They created many things pero lumawak. Pero tandaan po natin, lahat ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao para bigyan ka ng kaalaman, karunungan, at information na galing sa Diyos. Yung ipralo, it is information na kailangan malaman mo how to govern yourself, paano mo rin bigyan ng justice ang sarili mo, because sabi nga ni Gob, if there is justice, there is God. At kaya napakahalaga nun. Dito sa Daniel chapter 4, verse 23 and 24, meron pong isang hari, kilalang kilala. Sila yung most powerful king during ancient days ng mga unang panahon. Sila yung mga nagahari. Hari siya ng Babylon. At ang pangalan niya ay si King Nabucodonosor. Okay. Nagpatayo pa siya ng napakaraking ribulto. Pag tumutunog na yung trumpeta, pag ang mga tao hindi sasamba, ipapapatay niya direkta. Pero dumating ang panahon na itong hari na ito ay dinisiplina ng makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Sabi nga siya ang Alpha, siya ang Omega, at siya ang simula, siya rin ang wakas. Siya ang may alam sa lahat. Tayo po ay kailangan lang tumingin at lumingon sa mga bagay na nakaraan para makita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Kaya napakahalaga, itong hari na ito na sobrang taas, ang dami niyang pangitain, ang dami niyang panaginip, at isang araw hindi niya na maunawaan yung kanyang panaginip, tinawag niya ang lingkod ng Diyos na si Daniel. Si Daniel po ay prime minister sa panahon na yon. Isang lingkod ng Diyos na nandoon ang espiritu at gabay ng Diyos sa kanya. Yung espiritu ng kabutihan at kabanalan at karunungan ay nasa kanya. Tinawag siya, itong pangalan niya ay Belshazzar. Tinawag siya upang ipaliwanag ang pangitain ng hari. At walang takot dahil bumaba mula sa taas yung isang napakabanal na espiritu at bumaba. At sinabihan ang hari, mahal na hari, ang iyong panaginip ay ganito. Ikaw ay palalabasin diyan sa iyong kaharian, sa tinatawag mong comfort zone. Tatanggalan ka ng lahat ng kapangyarihan, tatanggalan ka ng lahat. At ang nangyari po ay ganoon sa aklat ng 23 ng Daniel chapter 4. At pagkatapos po, ang hari na ito ay dinala siya doon sa ilang at sa kagubatan. At siya ay tinubuan ng mga balahibo na nirahan siya roon ng maraming taon. Yung propesiya ng salita ng Diyos na sinabi ng lingkod ng Diyos nangyari. Nawalan siya ng kaharian, dinala siya sa isang kagubatan, namuhay siya na parang hayop. Nakasama niya ang mga hayop ng maraming taon hanggang hindi niya nakikita na meron palang tunay Diyos na may mas makapangyarihan sa kanya. Ito po yung tinatawag na divine intervention. Pag ang isang tao ay sobrang mapagmataas, hindi siya tatagal sa kanyang buhay. Darating yung tinatawag na divine discipline. Didisiplinahin ng Diyos yung mga taong sobrang mapagmataas. Yung sobrang mapangapi ng kapwa niya. Didisiplinahin sila ng Diyos. Katulad nitong hari na ito, si Nabucodonosor, siya ay dinisiplina. Hanggang ma-realize niya na meron palang Diyos na masigit na kataas-taasan. Kaya, pag binasa niyo po ang aklat ng Daniel chapter 4, makikita niyo po kung paano niya tinanggap din na meron palang nag-iisang mas makapangyarihan na Diyos. Kaya siya po ay na-restore. Mula doon sa pagpapalaya sa kanya sa kaharian, ang Diyos ang gumawa. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos daw ang naglalagay ng hari, siya rin ang nagtatanggal ng hari. Pag gusto ng Diyos na tanggalin ang hari, walang magagawa ang kahit sino. Every politician, kahit ang kayamanan mo, kahit ang pagiging prominente mo, pag inalis ka ng Diyos, wala ka magagawa. Pero pag ang Diyos naman ang naglagay sa iyo at napanatili ka dyan, pasalamatan mo ang Diyos at huwag kang magpamalaki, huwag kang magmamataas. Kaya po yung bayan natin ay napapanahon sa tinatawag na tamang pagpili. Sabi nga, iboto mo yung tama at
alam mong mananalo at alam mo na makakagawa ng kabutihan sa tao, makakatulong sa maraming tao. Pero the point is this, meron pong tinatawag na divine restoration with divine humility. Pag ang tao po ay dumaan yung tinatawag na divine intervention sa Diyos ng galing, na inahon siya ng Diyos mula sa kapahamakan, meron pong nangyari doon kasi nagkaroon siya ng tinatawag na humility. Ang salita pong humility, it is an action word. Ito po yung ginagawa, ito po yung kinikilos. Kaya, pag binasa niyo po yung chapter 4 ng Daniel, itong hari na ito ay namuhay sa kagubatan, tinubuan ng maraming balahibo, na napakasarap sana ng kaharian niya, doon siya nakatira sa kaharian, pero nung siya ay inalis ng Diyos, wala siyang magagawa at wala siyang magawa. At sa loob ng maraming taon, wala siyang tirahan kundi yung kagubatan, kasama niya ang mga hayop. Pero mabuti pa rin ng Diyos, pinakita lang ng Diyos na walang ibang authority na hihigit pa sa Kanya. Walang ibang higit na kapangyarihan. Kahit ano pang reliyon mo, denominasyon mo, grupo mo, walang ibang pinakamakapangyarihan sa lahat na autoridad, maliban sa ang Diyos ang pinagmulan ng lahat. Kaya po napaka-importante na naintindihan natin, matuto po tayo ng tinatawag na salitang pagpapakumbaba. The humility, ang humility po ay nandoon ang habag, nandoon ang pag-ibig, nandoon po sa humility ang justice. Kasi ang Diyos po, pag natapos na yung dispensation na ito at ngayon ay sinasagawa na ng Diyos, He will execute His justice sa lahat ng mga taong dumaan ng inhuman justice at maging mga bagay inhuman justices, igagawin na ng Diyos at ginagawa na ito ng ating Panginoon. Kaya, napakahirap unawain kuminsan, pero kailangan po natin yung Daniel 12 for that the increase of knowledge. Kailangan po natin magkaroon ng kaalaman at maisagawa ito sa ating kapanahunan sa tulong at gabay ng pinakamakapangyarihang Espiritu ng ating Ama na nanggagaling sa kataas-taasan. Kaya maraming salamat po because the power of the divine intervention is now. Ngayon na po ang makapangyarihang pakikialam ng Diyos sa ating bayan, sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating kabuhayan, sa ating kalupaan, sa lahat ng bagay na nasa mundo. That is God's divine intervention at ito po ay ine-execute na ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at ito lamang po sandali, Kuya Arman at Gob, salamat po sa panahon na ito. Napakaganda. So narinig natin ang mga Gob. Follow up, Gob. Talaga naman, painit ng painit na ito. Ay, nako pa, totoo po yan, Kuya Jimmy. Dahil lahat naman tayo, we are all gifted by God. So, mayroong kang masasabi na hindi namin kaya ni Kuya Arman, napakalaking bagay po yan. Magsishare tayo bawat isa sa atin, itong participation natin sa justice. Kaya all of us will exercise the justice kasi lahat tayo kailangan ng kaligtasan, spiritual, material. Kaya malaking bagay yung pagtampo mo, pagbigay mo ng opinion regarding sa administration of justice natin. Yun ang pasalamatan natin, mga kapatid natin sa buong Pilipinas, sa Muslim, sa Christian, sa mga tribo, sa mga lumad, o sa lahat ng kamanubuan sa Mindanao, Visayas, Luzon po, na napakalaking bagay po ngayon sinasabi natin na administration of justice. Dito po tayo magigising sa katotohanan kung ang Panginoong Diyos talaga nasa buhay natin. Kasi kung ang Panginoon na sa atin, pabigyan natin ng hustisya ang bawat isa sa atin. At tingnan mo yung isang hari, grabe talaga ang kanyang ginawa sa kapwa niya, sa bansa niya. O pinarusahan siya, tinubuan siya ng klase-klaseng buhok sa katawan niya. Doon siya sa gubat. Naging hayop din naging siya. hayop din siya kasi hayop ang tingin niya sa kapwa niya. Kaya huwag tayo minuotsin natin ang kapwa natin. Lalo na sa kapwa Pilipino natin, ma-Christian, ma-Muslim, o manitibo ka. Huwag mong irespetuhin natin na huwag hayop. May isang kaibigan ako noon, hayop ang tingin niya sa kapwa niya, kahit sa katulong niya. Papasok lang ang langaw sa bahay niya, galit na siya.
Sa sobrang galit niya, nag-cram ang katawan niya. Kung tatayo siya, 10 minutes. Kung upo siya, 10 minutes. Dahan-dahan. At lahat na magagamot na sa 8 hospital nila. Pero may mga espesyalista sila, hindi gumaling. Ngayon, dinala sa ibang bansa, hindi pa rin gumaling. Pero nung ginamit ako ng Panginoong Jesus, sinabi ko sa kanya, tayo, upo. Tumayo siya, umupo siya, at instant kagad gumaling siya. Talaga. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos natin, Jesucristo, na i-exercise natin yung sinasabi niya, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa magagawa ninyo. Pero ngayon, magtataka ngayon, ang mga pastor nasa kulungan. Pastor ka, nasa kulungan ka. Pastor ka, may marijuana nakuha sa iyo, o mayroong shabu nakuha sa iyo. Pastor ka, may nakuhang baril sa iyo. Anong klaseng pastor yan? Diba? Tapos iniiyakan ng pamilya. Diba? Mayroong injustices ginawa po natin, mga kapatid. Kaya huwag niyong iyakan. Kahit mamatay pa yan, makulong yan, huwag niyong iyakan ang injustices na ginagawa niya. Mayroong dahilan po yan. Kaya ako, hindi sa inaano ko kayo na gumawa kayo ng legal na paraan. Na sa ganon, na hindi kayo ma-involve dyan sa mga illegal o injustices bali. Lalo na sa mga pastor, lalo na sa mga pari, sa mga evangelist. We are exercising the divine intervention. Napakalaking bagay yung sinabi ni Kuya Jimmy na it needs divine intervention. Napakahalaga po ngayon ito kasi napaka-importante ng buhay natin. Isipin mo, hindi ka na sarili mo na isa ka sa evangelist tapos nasa kulungan ka ngayon, hindi ka magtatanong. Ihingi ka ng awa sa tao. Doon ka hingi ng awa sa Panginoong Diyos. Na katulad ba ni Bong Crisologo? Nung sinabi niya sa mama niya, Mama, sabihin mo kay President Marcos, kumpari mo naman yan. Imposible hindi ako makalabas dito sa Muntinlupa. Sabi ni mama niya, Naku Bong, parang awa mo na. Sabi ni President Marcos, wala ka ng pag-asa makalabas sa kulungan. Nung sinabi ng mama niya na wala na siya pag-asa sa kulungan, every 6 o'clock to 10 o'clock, may born again, may prayer meeting sila. Prayer meeting. Ginawa niyang tipan yan sa Panginoong Diyos na itong Pasko ngayon, 25 Pasko. Kung totoo na may Diyos, makalabas ako sa kulungan sa Muntinlupa. Dumating na ngayon yung December, November, December, hanggang December 20 na, hanggang December 25 na, wala pa rin. Pero paglabas niya sa prayer meeting nila alas 10, naupo lang siya sa tabi. Tapos alas 10, mga 11 o'clock, biglang may dumating na nung 25 ng gabi. 11 o'clock, biglang dumating na taga Supreme Court kasama ang misis niya. Hindi nakalabas ka na, may order na Supreme Court, makalabas ka na. Tapos, dinala nila yung sulat ng Supreme Court na makalabas na, dinala nila doon sa Warden Valley sa Muntinlupa. Sabi niya, Bong, sira ulo mo, alas 12 ng gabi, lalabas ka? Umalis ka nga dyan sa harap ko. Lumabas siya sa labas. Panginoon, tututo talaga na makalabas ako ngayon. Palabasin mo naman ako. Binalikan naman niya yung warden. Pagbalik niya, sabi nung warden, sige, lumabas ka na. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Balik mo na ng ibang papilis mo. Lumabas siya. Paglabas niya sa Muntinlupa, putukan kasi December 25. Grabe ang putukan. Hindi na siya dumaan sa bahay nila dyan sa Quezon City. Kundi diretso sila sa Alawag. Diretso sila doon. Pagdating niya, papunta pa lang doon, sabi niya, Panginoon, nakalabas nga ako. Sanay naman ako na may pira. Wala man akong pira kahit konti. Yan naman reklamo niya. Tapos, yung December, yung pagka-January naman, January 1st, bali, New Year, ika-7 days bali paglabas niya. Mayroong nagkatok sa bahay nila na New Year bali.
May nagkatok naman, sabi niya, huwag mong buksan yan. Baka nagkamali yung Supreme Court. Napag-release sa akin. Sabi nung katulong niya, ay sir, bibilihin daw itong bahay kasi yung bahay nila. Kahit, binibinta. Binibinta ng 100,000, di mabinta. Tapos, kahit 10,000 na lang, hindi talaga mabinta. Kasi nung nasa kulungan siya, dahil kailangan nilang pera. Pero dumating yung Chinese New Year, binibili ang bahay niya ng binibili ang bahay niya ng sabi niya, binibinta mo ba yung bahay mo? Sabi niya, hindi sa kumibo. Sabi, kung binibinta mo, magkano ba? Hindi pa rin siya kumibo. Sabi niya na, gusto mo bilihin kita ng 4.5 million. Ay, binili kahit 10,000 nga, binibinta na niya. Yung 4.5 million ba? Bininta niya, sige. New Year na New Year, sabi niya, loko-loko itong insik nito. Imposible may pera ito na 4.5 million. Babalik ako. Pagbalik niya, dala na yung pera, dala na yung didubsil, bali. Sabi niya sa misis, bilangin mo yan, baka piki yung pera niya. Laging duda ang tao, di ba? Sabi nila yung pera. Sinimulan niya sa Love Track Ministry, bali. Nagkaroon sila dyan sa Quezon Ab. Tuloy-tuloy na kagad. Dahil totoo ang Panginoon kung makipagtipan ka. Grabe, ano? Grabe. Kaya ngayon ito, justice, mga kapatid, napakabigat ito. Hindi biro ito. Hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos ang kasalanan mo when it comes to justice. Bakit po? Maraming kaso po na yung nakapatay, yung nanalo, yung namatayan, yung talo because of justice. Because of justice. Kasi hindi tinitingnan ng Panginoong Diyos yung kasalanan mo. Ang pinitingnan ng Panginoong Diyos natin ngayon na magbagong buhay ka na, kung makasalanan ka, at gumawa ka na ng mabuti, di ba? Lalo niya mga nakakulong, makalabas kayo. Pagkaroon talaga ito na lalabas kayo. Dasal lang tayo kasi yan talaga instruction sa akin. Lahat na nakakulong, may kasalanan, walang kasalanan, ilagay sila sa relocation area. Kasama niyo yung pamilya niyo. Magkaroon tayong humanitarian housing valley. Kasama yung pamilya nyo, may bahay kayo, may schools doon, at saka hospital, at saka yung bahay natin. So, magkaroon din kayo ng trabaho. Yes. Dahil kayo dyan sa kulungan, paglabas nyo, may trabaho. Hindi pwede wala kayong trabaho. Nasa ganun, ma-exercise natin ang sarili natin, na maisip natin, kahit anong dami ng pera natin, magtrabaho pa rin tayo. Hindi yung marami ng tempera na hindi tayo magtrabaho. Duding-duding na lang tayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ngayon nga kami, halos 24 hours trabaho namin. Pero dahil po para sa lahat ng tao, kaya itong information dissemination, unahin natin ang bansa natin, na mabigyan natin ng hustisya ang bansa natin bago ang ibang bansa. Kasi ang project natin sa humanitarian is secured by IPRALO. Ito lang lahat ng project ni President Marcos na may letter of instruction, may gold backup yan. Kaya sinasabi natin na yung humanitarian project natin all over the country, may gold backup po yan. Kaya walang tayong problema sa finance. Mag-ayos lang po tayo, mga ilang araw, anuman, tumbuhan nito, sunod buwan, makita natin ang mga project natin sa humanitarian. Sabi ko nga, na lahat ng countries ngayon, hindi na pwede mag-print ang currencies nila. Tawag sa pera ng Amerika, federal notes. Ang tawag ng pera natin, treasury notes o kaya promissory notes. Kaya po mga kapatid, tayo lang ang Pilipinas ngayon na may humanitarian project secured po ng IPRALO. Secured ng batas na matuloy-tuloy na po itong project natin sa humanitarian po. Okay, pakinggan natin. At Bro Jim, medyo nabitin ako kay King Nabucodonosor kasi nagiging ugaling hayop siya at parang naging hayop siya doon sa kagubatan Ano ang ending noon? Mamaya ikwento mo sa amin. Okay, mamaya pagbalik namin, mayroon lang po tayong patalastas. Okay, ang pagbabalik ng tatlong mensahero.
Ito nga kami, tatlo na kami dito. Tatlo kami ngayon dito. At ito po yung ginagawa namin, ano? Informations disseminations. At kailangan natin malalaman ang ating karapatan. Kanina nga lang, medyo nabitin ako doon sa kwento ni King Nabucodonosor, ano? Nagiging hayop siya pero medyo nabitin lang ang ating mga listeners, bro. Medyo pakitukoy mo nga, paki-decipher mo kung ano talaga nangyari doon kay King Nabucodonosor. Salamat po, Kuya Arman. Ulitin ko po yung Daniel 12:4. Sabi doon ng Diyos na, Daniel, selyuhan mo ang sulat na ito at dahil ang kaalaman ay lumalago. Knowledge will increase. Ngayon po dito sa aklat ng Daniel chapter 4, Ganda verse kwento. 30, ang sabi dito, ang hari ay nagsalita. Ito po si Haring Nabucodonosor. Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit at nagsabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita ang kaharian ay mahihiwalay na sa iyo. Ito po yung nagmamataas siya habang nagsasalita, tinitingnan niya yung kanyang karangyaan, kasikatan, kapangyarihan at kalakasan, yung kagandahan ng kanyang kaharian bilang hari ng Babylonia. At samantalang siya ay nagsasalita, at ang sabi ganun dito ng salita ng Diyos, at ikaw ay palalayasin sa mga tao sa iyong tahanan at mapapasama sa mga hayop na parang ikaw ay papakanin ng damo na gaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Sinabihan siya ng propeta ng Diyos na si Daniel na kung siya ay palalayasin habang tinitingnan niya at pinapaliwanag sa kanya. Nang oras ding iyaon ay natupad ang mga bagay kay Nabucodonosor at siya'y pinalayas sa mga tao at kumain ng damo. Sipin mo, hari ka ng mga hari, kilala kang tao, influential ka. Grabe. Biglang ang magiging pagkain mo, doon ka sa parang at doon ka sa kagubatan. Yung lamesa mo, pinagsisilbihan ka ng mga tauhan mo, na mga namamahala sa kaharian mo. At isang araw, alisin ka ng Diyos, daling ka doon sa parang, at ang pagkain mo, damo, at mamumuhay ka na parang mga hayop. At ganoon ang nangyari sa taong ito. Grabe. Ganoon ang kanyang kinasadlakan. At ang sabi dito, at nababasa siya ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila. At ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, ako si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit. Ito na po yung panahon na tinaas niya yung kanyang mata, tumingin sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik. At ang aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. From generation to generation, His authority, His kingdom, and His dominion is never end. Walang katapusan. Kaya nabalik siya sa kanyang sarili at nakita niya na meron palang isang Diyos na masigit na makapangyarihan. At sabi dito sa aklat ng Daniel 4:35, at ang lahat ng nananahan sa lupa at nabilang sa wala at sa kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa at walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya anong ginagawa mo. Ibig sabihin, walang makapipigil sa gagawin ng Diyos sa ating minamahal na bansa, sa gagawin ng Diyos sa ating kalupaan, sa ating mga mamamayan, walang makapipigil. Sabi dito, sa oras ding iyon ay nanumbalik ako sa akin ng aking unawa sa ikaluwalhati ng aking kaharian, nanumbalik sa akin ang aking kamahalan, kakinangan, hinahanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan at nadagdag sa akin
Gayoy akong sinamukusdusor ay pumupuri at nagbubunyi, nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang daan ay kahatulan at yung nagsisilakad sa kapalaluan, sa kasamaan ay kanyang ibababa at kailangang magpakababa. Kasi ito po ay isang katotohanang pangyayari noong unang panahon na naitala 1,600 years na nabuo bago pa inilalathala sa ating kapanahunan. Dahil ang Diyos noon, ang Diyos ngayon at ang Diyos na darating, siya lang ang may kapangyarihan sa lahat. Ginagamit niya mga tao, ginagamit niya ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa panahon na ito sa iba-ibang kaparaanan upang maipahatid niya sa mga tao na siya ang Diyos na makapangyarihan, na kailangan mo lang, sabi nga ng ating ni Gob kanina, dapat ang tao huminto na sa gawa ng kasamaan. Tama. Katulad ng hari na ito ng Babylonia, sikat na sikat, kilalang kilala, pero parang agila ang pamumuhay niya, tinumbuan siya ng maraming balahibo na buhay sa parang sa ilang hanggang tumingala siya sa langit at nakita niya sa kanyang puso na numbalik na meron palang nag-iisa lang na Diyos na buhay at makapangyarihang Espiritu niya ang siyang sumasaklaw sa lahat ng tao at kayang magbigay ng kaparusahan o kapatawaran sa mga taong dumudulog sa Kanya. Kaya po ang Panginoong Hesus ay napakabuti sa ating lahat. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil mahal din ng Diyos ang ating minamahal na bayan. Patuloy niya po itong iniingatan. Kaya tayo pong lahat na nakakaunawa, knowledge will increase. Daniel 12:4, knowledge will increase. Mag-increase man, nagkaroon man ng mga modern technology, nagkakaroon man ng mga pagbabago, tandaan po natin ang Diyos hindi nagbabago. Magbago na lahat dito sa mundo. Pero ang Diyos hindi nagbabago, ang kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, ganun din ang kanyang hustisya. Hindi pwedeng magbago ito. Dahil siya ang tunay na hari ng mga espiritong banal na nanggagaling sa kataas-taasan na bumabas sa lupa, ipinamamalas niya sa ating lahat. Sabi nga ng aklat ng Jeremias 33, at sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay tatawag sa akin ng buong puso, sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo, ipapamalas ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakita o naranasan sa iyong buong buhay. Yan ang sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po tayong lahat na nakikinig, nanonood sa programang ito, ang biyaya ng makapangyarihang Ama, ang biyaya ng dakilang Master, the Divine Master, the Spirit of God, the Lord Jesus Christ, and His Word. Mahalaga po na maintindihan natin dahil ang salita ng Diyos ay nagiging buhay sa taong malinis ang puso. Nagiging buhay ito at makapangyarihan sa mga taong tumatanggap ng kanyang pagkakamali, umaamin sa kanyang kasalanan at pagkakamali dahil ang Diyos ang nagtutuwid ng lahat. Dahil siya ang nag-i-implement ng hustisya sa buhay ng mga tao, sa buhay na tinatangkilik natin, maging sa lahat ng kayamanan natin na nasa atin. God is a sovereign God of justice and He will implement it sa ating kapanahonan. Salamat po, inabot tayo sa panahon na ito sa biyaya ng Diyos na makapangyarihan. Sa Panginoong Hesus. Salamat po, Kuya Arman. Napakaganda, liwanag ang ating direksyon na tinatahak. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal kong, mga tagapagsubaybay, na ang bayan nito'y pinili na ng Diyos noon pa man, sapagkat sa totoo lang ay dito dinala ng ating dakilang lumikha ang taong kaniyang nilikha sa alabok, dito dinadala sa Eden. Ang Eden, ito po yung ating lugar, kasalukuyan, ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, ito po yung labi ng Eden. Sapagkat nung panahon na yon, ang pangalan nito nung unang panahon ay Havilah. Ito po'y kontinente ng Lemuria. At sa paglipas ng panahon, nagbihis muli ng pangalan, nagiging Ophirians tayo. Sa panahon ni King Solomon, sa panahon ni ng ating yung reyna ng Sheba, na panahon na yon ay nakikipagkalakalan si King Solomon, sila si King Hiram dito sa ating bayan. Ito po yung sa panahon na yon na ito po yung nagiging Ophirians po tayo. Maraming pagkakataong nagbihis muli ang inang bayan natin. Nanay ito ng buong bansa para sa inyong kalaman, mga kapatid.
mga giliw kong tagapakinig, ito yung nanay. So, kaya nga napapautang ang nanay ay nagpaubaya, napapautang niya ang ating mga karatig na bansa, mga anak niya, nanay nga ito eh. Yun ang pagkasunod-sunod. Nagiging Ophirians tayo sa panahon ni Queen of Sheba. Alam ba ninyo yung Sheba ay isa yan sa anak ni Joktan. Si Joktan at saka si Ophir ay magkakapatid yan. At ang kapatid ni Joktan ay si Pilig. At ang kanilang ama ay walang iba kung hindi si Heber o Hebreo. So, ibig sabihin, good news. Tayo yung mga Pilipinong Hebreo nga nandito ngayon sa Silanganan. Ito po yung ating kinatayuan. Ito po yung Eden. Ito po yung Maharlika. Noong panahon 920 AD, para po inyo malaman, mayroon ng hari dito. Nga siya po ang ginamit niyang batas, yung Code of Kalantiaw, na sa ating kapanahonan ngayon, ito na yung April law. Ito na yung mga customary law nga pinag-usapan namin ni Gobernador Higyawan. Mayroon ng umiiral na batas noon paman sa panahon ng ni King Bernardo del Carpio Florentino. O yun, may libro tayong pinagbasihan eh. This is the book. Ito po yung the ancestral book of the Kingdom of Maharlika, the Great Lemurian Empire po tayo mga kababayan. Kaya napakahalaga nga dapat ninyong malalaman ito. Sa noong panahon, noong 920 AD, at naghahari na dito si King Bernardo. Katunayan nga, nandito rin sa aklat na ito, sa dalawang aklat nito, kung paano niya isinukat mag-isa ang lupain nito sa balat ng kalabaw. Mayroon din tayong mababasa dito. Kaya napakahalagang maiintindihan natin ito, ang totoong kasaysayan ng ating inang bayan. Nung paglipas ng panahon, lumipas ng panahon, 1500, kaya nga noong 1400, mayroong pangalawang hari dito ng Maharlika nga nagtayo ng palasyo ng Malacanang. Walang iba kung hindi yung dating yung mga sultanato natin nung araw na sila si King Jamalol, Muhammad Kiram, mga kapatid nating Muslim sila. Yun yung pangalawang hari ng Maharlika na itinatag ang palasyo ng Malacanang. Lamayan District yan, nakalagay dito sa libro. Kaya dapat ninyong maintindihan ito. At noon, na-invade tayo, nasakop tayo ng mga mapuputi na tao sa katauhan nila ni Askinosis. Ito yung linyada nila ni Japet, yung mga mapuputi na tao. Yun yung mga hintil. Nasakop tayo ng mga hintil ang ating bayan. Noong panahon, kaya nga may kanta doon, on March 16, 1521, nasakop tayo ng mga hintil, mga Gentiles dito. Sila yung mga lahi ni Japet. Tandaan ninyo mga kapatid, kung mga minamahal, napakahalagang malalaman ninyo na ilang klase ba ang tao sa mundo? Mayroong puti, mayroong itim, mayroong kayumanggi. Pakitignan nga ninyo inyong balat. Di ba kayo ay kayumanggi? So ang tanong ko uli, kanino kayo sa tatlong anak ni Noah? Dahil nag-repopulate ang tao sa panahon na yon. Dahil nagunaw, nagalit na ang ating Diyos Ama, nagunaw ang mundo. Ngayon ang tanong ko sa inyo, tatlo rin din ang kontinente ng mundo ng panahon na yon. African continent, European continent, at saka yung Asia. Ngayon, 7 na. So ngayon, dapat natin malalaman sapagkat nag-repopulate muli ang tao noon sa tatlong anak ni Noah. Kailangan natin malalaman kung kanino tayong lahi sa tatlong anak ni Noah. Tayo po ang lahi ni Shem. Tayo po ang kapatid, ang lahi ni Shem. Yung kung ibaba natin, magbasa naman kayo ng Bible, mababasa naman natin sa Genesis yun ang kasaysayan At kung ibaba natin ang husto, nandoon mahagip natin si Arpaksad. Hanggang pababa na yun, nakita natin si Heber. The word Heber, yun yung Hebreo. So si Heber mayroon dalawang anak, si Pilig at saka si Joktan. Si Pilig, ito yung linyada nila ni Abraham, Isaac, Jacob, down to Messiah sa ating Panginoong Hesus. Sa kabilang side sila. Tayo naman yung sa kabilang side naman tayo sa anak ni Heber na kay Joktan. Mayroong 13 anak si Joktan. Isa na doon si Sheba, isa na rin si Ophir, Habila. Ngayon mayroon ng reyna dito, Sheba isugbo. Sibu, yun yung sugbo dati. Kaya nga, napakagandang malaman natin ito nga ang ating inuupuan, ang ating kinatayuan, ang ating hinihigaan ay mga ginto ito. Dito nagmimina ang mga tauhan, dito nagpupunta ang mga tauhan ni King Hiram, ni King Solomon. Sa panahon na ito, ang pangalan pa nito ay Ophirians.
nakuha ninyo. Kaya napakaganda nga maintindihan ninyo, matukoy ninyo, ma-decipher ninyo ang totoong pangyayaring ito. Ang bayang ito muling magbibihis muli. Magiging dakila uli ito. Kaya nga, sabi nga ni Gobernador kanina, sabi nga ni Marcos, these nations will be great, great again. Ito yung parula ng mundo pagdating ng araw. Muling magbibihis ang inang bayan natin at magiging kaharian na po tayo. Kingdom of Maharlika, the Great Lemurian Empire na po tayo. Kaya itong ginagawa namin ay ito yung informations, disseminations para magiging aware kayo sa pagbagong bihis muli ng ating inang bayan. So napakahalaga po nga maintindihan ninyo ito at ayoon, noong panahon na yon, ulitin ko, nasakop tayo ng mga hintil. Sa katauhan nila ni Askenoses, nila ni Togarma. Sino yon? Yun yung linyada nila ni Japet. Yun mga European ang nanakop sa atin. May mga pastor nga hanggang ngayon, pinangalandakan pa nila nga tayo pa rin ay mga hintil. No, hindi tayo mga hintil. We are not a Gentile. Nasakop lang tayo ng mga hintil sa katauhan ng mga European. Sila yung mga Gader, sila yung Askenosis, at nagiging bansa sila ng Espanya. Yun yung nakarating sila dito at sinakop tayo. Nakuha ninyo mga kaibigan, kaya malalim ang nakaraan natin. Kaya napakahalaga nga maintindihan mo ang ating mga pinag-usapan namin upang sa ganon matalunto ninyo ang daan ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya din sa atin. Nakuha ninyo mga kapatid. Okay, dahil nga ngayon ay medyo palapit na yung oras natin at magbigay muna ako, hilingin ko muna ng last statement ng ating mga kaibigan, mga kasama dito. Unahin ko uli si Gob. Gob, ano ang mga last statement mo dito sa ating programa? Last statement. Sabi ko lang na magdasal tayo, na huwag tayo pabayaan, na marunong tayo maggobyerno ng ating isipan, damdamin natin, mata natin, paghinga natin, pandinig natin, kamay natin at paa natin, na huwag tayo maging emosyonal sa panahon ngayon dahil puro injustices po ang pupuntahan natin. So itong April po, Republic Act 8371 is a spiritual government po ito na iniwan sa ating mga ninuno ng Panginoong Diyos ni Allah at ng Ama natin, na hindi po ito emotional kundi spiritual government na po ito. Tama. Na siyang magbibigay po ng hustisya sa four corners, sa haligis kalibutan, sa lahat po sa atin. Dahil tumutulong na po sa atin ang lupa, tumutulong na po sa atin ang hangin, tumutulong na po sa atin ang tubig, tumutulong na po sa atin ang apoy, na siyang magbibigay ng hustisya sa daigdig nito. At kasama po natin ang Panginoong Diyos natin sa simula't katapusan na sinisamba natin sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Allah sa lahat din ng mga Buddhism, lahat po ng mga instrumento ng Panginoong Diyos. Pinasalamatan ko na give justice all of us, God, na maging mabuti na po ang aming isipan, aming damdamin, na ganap sa amin ang totoong hustisya sa buhay nito. Thank you, Gob. At napakaganda po. At bago tayo manalangin, Bro James, ay magbigay ka muna ng last statement and then magbigay tayo ng isa and then manalangin tayo. Mauna muna tayo sa panalangin, bro, and then si Gobernador Higyawan at bago tayo magpapaalam ng ating himpilan. Una sa lahat, maraming salamat sa panahon na ito sa inyong pakikinig. Salamat po sa mga viewers po at mga kapatid natin, mga kasama natin dyan sa Arayat, si Tatay Domingo at ang mga kasama natin sa mga at maging yung mga taga Men of Vision, salamat, at sa mga kaibigan, mga kasama natin na binibigyan ng panahon ng programang ito. At higit sa lahat, sinishare din nila. Una sa lahat, ang Diyos ang Alpha at ang Omega. Siya ang simula at ang wakas. Lagi tayong magtiwala, lagi tayong manalangin. Hayaan natin na ang Diyos ang patuloy na mag-intervene sa ating buhay at sa ating panahon. Wala tayong ibang proteksyon maliban sa kanyang makapangyarihang pagkilos sa ating buhay. Salamat po sa mga kapatid natin sa Islam. Salamat po at pagpalain po kayo ng Diyos. Allah, pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Salamat po. Okay. Dahil patapos na rin ang programa, Gob, tayo po ay
manalangin muna. Salamat po sa manating makapangyarihan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa mula at katapusan, Alpha and Omega, sa iyong banal na Espiritu nagigiya sa amin, sa isipan namin, damdamin namin, sa buong pagkatao namin, at sa aming mga sampu na mga mahal namin sa buhay, sa lahat ng tribo po, sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, lalo na po sa bansa natin ngayon, na mabigyan po kami ng justisya, constitutional rights namin, at indigenous rights namin, na maliberate kami sa lahat ng kahirapan o poverty po, maligtas kami sa lahat ng uri ng kasalanan, kung magkaroon po kami, Ama, ng hustisya. Salamat sa iyo, the Holy Divine Master. Gracias Ama, gracias Anak, gracias Espiritu Santo, Elohim, Veros moda frases, gracias Rocos moda frisosos, gracias, Laros moda frases, Terocos in the trama Ama. Maama ko, Inako, Espiritu Santo, Elohim, Rasulul, Cross, moda frases, Terocos, gracias, 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 gracias. Alhamdulillah, da Muhammad, la ilah, walhamdulillah, Allah, Rasid, Muhammad, la walhamdulillah, ilah, Rasid, Rasmed, Fidatullah, walhamdulillah, ilah, Rasid, Muhammad, ilah, walhamdulillah, ilah, Rasmed, Fidatullah, Muhammad, walhamdulillah, ilah, walhamdulillah, Rasmed, Fidatullah, Muhammad, la ilaha rasidat rasmi difidite Muhammad la ilaha isi sao tau ku la cha isin sao ku ho chu isin sao lo hao he isin sao lo kong ku ho chu isin sai ka ho lo hong ku ho hao chi isin sao lo ku ho chu isin sai la ho kong hu hao he isin sao lo kong ku ho chu isin sai sa lo sao kong ku ho chu isin sai sao ko hu hao ye cha la kong ku ho chun chi sao ko hu se la chang ko ho se sen cha lo hu ko e se sen ko hu tu si sen cha lo kong ku hu ai che la kong ko hu che sa la si chang ko hu ho chun ko hu ho ye sa la cha sao ko lo se ya ka sta na kana ma gadu ko smada bagara gudama ga ya sa ga do mon di la magada mada daga sagudamadi bi daga duma sudaga madai gada sagudama gada gada guduma mada madai gudama dagu zugada madagai gada gozu gudama guda ramado dogosa gadi meda taragama grabuda musudi gadu kunda makan ira kutor gudama soda nabandu goside gudama sugudo guduma ka da konmisi gada kanay. Salamat po Ama namin sa langit, sa lupa, sa lalim ng lupa, sa makita at may di makita, sa may buhay at walang buhay. Pinupuri ka namin, pinasamba ka namin sa oras nito. Sampu ng mga mahal namin sa buhay, lalo po ng bansa namin, na maliberit kami sa lahat ng injustices. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Okay, at tayo po ay magpapaalam sa ating himpilan at sa muling sa susunod na pagkakataon ay kaming tatlo muli. Ito po yung magsisiwalat sa inyo, magbibigay sa inyo ng mga katotohanan, lalo na sa ating kasaysayan at bigyan natin ng hustisya ang ating sarili. Magandang hapon po sa ating lahat.